A few months ago, meron ako nakitang isang viral video sa TikTok. So, ang context lang niya nung video was that meron isang, ah, madilim siya kasi madilim yung kuha, kuha siya ng gabi ta's medyo malayo yung kuha niya. Pero yung context niya was that may isang quote unquote, may isang mukhang bata na apparently nagsu-swimming or lumangoy dun sa fountain, outside sa isang building tapos may isang guard na hinahabol or sinasaway yung bata, pinipilit siyang iahon dun sa from the fountain, dun sa mismo parang swimming pool dun sa fountain. So, um, very ordinary lang siya pag titingnan mo. Pero na-curious kasi ako, bigla out of nowhere, parang yung curiosity ko, parang napukaw lang ng video na yon. So, vinisit ko yung comment section, and then it was actually bustling with a lot of comment exchanges. Pero nakakalungkot lang yung mga comments kasi nabasa ko doon na most of the commenters doon sinisisi yung magulang ng bata. So bakit daw pinabayaan yung bata? Dapat daw doble ingat dun sa bata para maiwasan yung mga ganong situation. And some other questions or some other comments dun sa comment section nga, pinupuna rin na bakit daw may ibang mga magulang na hinahayaan lang na ibang tao yung kailangan mag-sacrifice or mag-intindi ng mga anak nila. So dapat daw talaga doble, triple yung pagtingin dun or pagbabantay dun sa bata. So from the comment section din, parang it was apparent or pinag-uusapan din ng mga tao na probably yung bata meron siyang mental disability or mental condition, ganon. Neurodivergent child siya. Some are saying na maybe may ADHD, some are even saying na merong merong autism yung bata. So kaya daw nangyari doon. Pero may isang commenter doon kasi na sobrang na yun nga na nakaagaw din ng attention ko. And nainis ako sa comment niya na sinasabi niya na yun nga isa siya doon sa mga nagsabi na kung alam naman daw ng magulang na merong mental condition or mental disability yung anak niya, dapat daw mag-doble ingat, doble bantay, bantay sarado para daw hindi na kailangan yung ibang tao yung maistorbo or ma mag-intindi, yun nga, mag-intindi dun sa bata. Apparently nga daw kasi yung guard, kailangan pang siya pa yung humabol dun sa bata where na dapat magulang yung gumagawa nun. But anyway, yun nga, since nakuha niya yung attention ko, more on nakuha niya yung galit at inis ko, na I couldn't help but leave a comment dun sa kanya. I felt that it was very insensitive kasi. So sinabi ko lang dun sa my comment, sabi ko sa kanya, kung wag ka naman mag-comment ng ganyan or wag ka magbitiw ng mga ganyang salita kung hindi ikaw mismo naranasan or hindi mo nararanasan na mag-alaga ng isang bata or ng isang child na may special needs. So, sinagot niya ako actually, ang sagot niya sa akin was i-backtrack ko daw yung mga comments niya or mga sagot niya dun sa mga replies dun sa comment niya before daw ako mag-accuse or mag-iwan ng ganong reply sa kanya. So, which I did, just to give her the benefit of the doubt. In one of the, in that long thread of comments na I found out na sabi niya, siya rin daw, nag-aalaga ng bata na may special need. Nag-aalaga siya ng bata na or tumitingin ng pamangkin niya na may special needs. Pero yun nga, ang point ko was iba pa rin kasi yung ikaw talaga yung primary caregiver ng isang batang may special needs. Ako, coming from a parent or coming from a father to a child with autism, parang kasi napaka-unfair na i-accuse yung mga special needs parents na pabaya sa mga anak nila. Kasi hindi nyo lang alam kung, or for most people, hindi nyo lang nakikita kung gaano yung sakripisyo ng mga magulang na may special needs,